Magandang araw mga kaibigan. Ito, update. Ang Malacanang isinailalim na ng lockdown. Ano ibig sabihin ng lockdown? Gwardiya sarado. Walang makapasok, walang makalabas dahil ang mga rallyista pinupuntirya ang Malacanang. Okay, ang balita ngayon, 1 hour ago. Breaking. Malacanang isinailalim sa lockdown. Isinailalim na sa mahigpit na lockdown ang Malacanang nitong hapon matapos umanong tangkain lusubin ng ilang rallyista ang compound mula sa Ayala Bridge, Manila. Ayon sa ulat, silyado na ang lahat ng gate ng palasyo matapos sumiklab ang tensyon sa nasabing tulay. Ilang grupo umano ng rallyista ang nagpakitang intensyon na tumulak pa Malacanang. May napanood akong video kanina. Talagang ang mga rallyista, although hindi pa masyadong madami, is very violent. Handa nilang saktan ang mga kapulisan. Nakakaawa ang mga pulis. Mayroong isang pulis na nakalabas sa kanilang formation at talagang kinuyog ng mga rallyista. Mabuti na lang maagap na nakabalik sa kanyang hanay. So, nakakatakot po ang kalagayan natin ngayon dahil kung minsan hindi na rin natin masisi ang mga rallyista dahil din sa kagagawa ng administrasyong ito. Hindi naman mauwi itong mga ganitong rally kung inayos lang na nila sa ang pag-serve. Kung bakit tayo nagkaganito, dalawa, ang kuwan ko is, it's about complacency, yung relax lang ba nung una? Everything is okay, ganun lang ang tingin nila ng una. Akala nila maganda na yung ginagawa, bagong programa, bagong Pilipinas, may mga launching. To, si pinagmayabang ang flood control projects. Ang number 1 na mitsa is itong flood control projects na pinagmamayabang ng Pangulo. Na it turns out, ito na yung kanyang tinik sa lalamunan. Ngayon lang niya na-realize na niloko siya talaga. Sinong nanloko sa kanya? Una, kalyado niya sa Congress. Kasi hindi niya in-exercise yung kanyang wala siyang political will nung last year. Nakita na nila yung siniwalat na yung budget na ang daming kababalagan, blank items ng BICAM. Tapos sila mismo, nireview nila. Kunuhay. Nireview. Hindi nga sila nag-Christmas eh. Talagang nagpakita sila ng malitrato na kunuhay. Doon sila sa Malacanang. Yung pala, wala rin. Oh, mismo na si ex-Supreme Court Justice Carpio nang nagsiwalat. Sabi niya, may pananagutan ng Pangulo sa anong tawag ba? The biggest corruption scandal in our country, much bigger than the time of President Marcos Sr. O ngayong araw na ito, September 21, marks the 53rd ba? Correct me if I'm wrong. 53rd anniversary ng martial law ng Marcos Sr. Kaya symbolic itong araw na ito at yun na nga, naglabasan na ang marami. Hindi lang sa Metro Manila, may rally rin sa Cagayan de Oro, sa Davao, ang daming tao talaga sa Davao. Cagayan de Oro, hindi ko pa nakita yung dami. May nakausap akong retired PNP kanina. Mag-attend ako, sir, sabi niya, rally ng ng Cagayan de Oro. So, ayun. Kung naging maagap lang sana ang Pangulo, yung nakita niya nangyari yung red flag,
at hindi niya pinirmahan yung 2025 national budget. Bineto niya at reenacted budget. Hindi siguro magkakaganito. Kaya nga sabi ni Justice Carpio, liable ang Pangulo, may pananagutan, hindi siya pwedeng maghugas kamay. Sabi tuloy ni Anjo Iliana na, si PBBM, saludo ako sa iyo, sir. Sabi niya, bakit? Ikaw ang pinakamalinis na presidente, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bakit malinis? Palaging naghuhugas kamay. Oh. Ano daw? Wala daw siya pakialam dito. Hugas kamay. Lang, the fact na pinirmaan niya yung 2025 national budget, liable na siya doon. Oh. Ang ganda yung explanation ni Justice Carpio. 450 billion ang insertion. Pork barrel, unprogram, kalokohan. 29 billion lang ang bineto ng presidente. Pinalusot niya yung 421 billion. Liable siya doon. Kaya, ito, nangyayari ngayon, it's because command responsibility. Oh. Kung ano ang itinanim, yun din ang anihin. So, kumusta? Nakakatulog pa ba sila ng mahimbing sa palasyo? Baka wala na sila sa palasyo. Ano sa tingin nyo? Nasaan na? Baka nagre-ready na. History repeating itself. Di ba may hula? Noong una, hindi ako naniniwala sa hula eh. At hindi lang nag-iisa ang naghula. Ang hula, nga hindi niya matatapos ang termino niya. Noong una, dahil pro-unity pa ko noong una, sabi ko, yung hula-hula na, wala yan, malayo yan. Malayo ang mararating ng unity na ito. Kasi ang ganda ng simula eh. Kaya lang, grabe. Unimaginable. I never expected this administration to be like this now. Dahil napakalaki yung political capital. Pero mo yan, 31.6 million siya. PBBM, 32 million si BP Sara. Ang gandang simula. O anong ginawa? Sinayang. Kaya, tama yung sabi ni Senator Amy, yung konting skit nila ni Derek Daryl Yap. Bongbong Marcos, sinayang mo. 36 years tayong nagdasal, naghintay na darating ang panahon ito na ma-redeem natin ang pangalan ng Marcos. Anong ginawa mo? Sinayang mo. Sayang, bakit tayo nagkaganito? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para naman ang tribo makapagpatayo ng mas maayos na tahanan dahil sira-sira ang kanilang mga bahay. Tumutulo tubig ulan kung mag-ulan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Para sa bola tayo. Oo. Wala lagi ulan. Wala lagi ulan. Salamat sa Lord. Kasanor kinabuhi. Yarang bay. Ini arang inabang anay. Ano ang atok ni angkol nga kawayan lang. Kawayan ratanan. Kawayan ratanan ante. Lord, salamat Lord. So, panagid kaayo kanang gabok na. O karon nante, pila na ni katuig imong balay? Unom na gyud kapin magdito na happy. Usa na nga bungkag na. Nangatuluan na gyud mi. Salamat sa Lord kay naagi nakaabot sa mo grasya pag ampo na. Salamat unta nga magpadayon gyud ang magkuan sa amo ang maghatag og grasya sa sin o
Bisag unsa pa di ang iyang kaluoy sa amo. Lord, salamat. Pinasa nagtabang sa sin, hinaut-unta nga magpadayon pag yun. Ay naapagid ko yung anak nga wala pag yun. Lagi. So kaila ko naman gid si ante, sige lang ante ang panalangin. Oo. So si ante nagilak na siya sa kalipay sa iyang gibati na natagaan siya og sin. Sige ante, salamat.